ang mahiwagang kapatid na itinago. Ang haka-hakang bumabalot sa pahayag ng prinsipe ng Wales sa isang panayam sa media sa South Africa, ibinahagi ng Prince William na ang nakaraang taon ang isa sa pinakamabigat na yugto ng kanyang buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, mariin niyang sinabi na ipinagmamalaki niya ang pareho sa kanila. Isang pahayag na agad nagdulot ng samut-saring interpretasyon sa publiko at media. Ngunit higit na yumanig sa usapan ng Royal Watchers ang isang nakakagulat na revelasyon. Ang di umano'y pagkakaroon ng isang kapatid na babae na matagal umanong itinago sa mata ng publiko. Sa mga lumabas na haka-haka, tila ba may isang bahagi ng kasaysayan ng maharlikang pamilya na sinadyang ikubli. Isang misteryong hindi kailanman nabanggit sa opisyal na talaan ng monarkiya. Mula rito, umusbong ang mga tanong. Sino siya? Bakit siya itinago? At ano ang tunay na dahilan sa likod ng katahimikang ito? Ang kasaysayan ng monarkiyang Britaniko ay sadyang puno ng mga tagong kwento, pagbabago at minsan ay mga iskandalo. Mula sa sinaunang pinagmulan nito hanggang sa pag-usbong ng modernong House of Windsor, ang institusyon ay paulit-ulit na hinubog ng politika, digmaan at pampublikong pananaw. Sa panahon ni Haring George Ikalima, halimbawa, binago ang pangalan ng pamilya mula sa Saxe-Coburg and Gotha patungong Windsor upang alisin ang negatibong imahe ng Aleman na koneksyon noong unang digmaang pandaigdig. Ito ay patunay na ang monarkiya ay kayang magbago para mapanatili ang tiwala ng publiko. Sa mga sumunod na dekada, nagpatuloy ang kasaysayan ng mga hari at reyna mula sa kontrobersyal na pagbibitiw ni Edward Ikalima hanggang sa mahabang paghahari ni Queen Elizabeth Ikalawa na naging simbolo ng katatagan sa gitna ng modernong pagbabago. Sa gitna ng ganitong makasaysayang konteksto, ang pahayag na may kapatid na babae na itinago ay tila isang alamat na lumitaw mula sa dilim ng intriga. Ayon sa mga haka-haka, maaring ito ay bunga ng isa sa mga sumusunod. Isang desisyong panatilihin ang purity ng linya ng tagapagmana, isang personal o pampamilyang issue na kailangang ilihim, isang kaso ng proteksyon laban sa media at pampublikong pressure, o isang ganap na hindi inaasahang pangyayari sa loob ng maharlikang pamilya. Gayunpaman, walang opisyal na dokumento o pahayag mula sa Buckingham Palace na sumusuporta sa naturang ideya. Sa halip, itinuturing ng mga taga-subaybay ng royal family na ito ay maaaring bahagi lamang ng lumalawak na spekulasyon sa internet at media sensationalism. Ang interes ng publiko sa maharlikang pamilya ay hindi na bago. Sa bawat galaw, pahayag o katahimikan ng mga miyembro nito, laging may interpretasyon ang media at publiko. Sa kaso ni Prince William, ang kanyang pagiging bukas sa ilang personal na paksa ay madalas nagiging ugat ng iba't ibang interpretasyon. Dagdag pa rito, ang modernong panahon ng social media ay mabilis magpalaganap ng mga hindi beripikadong kwento. Mula sa simpleng pahayag ng pagmamalaki sa dalawang tao, ay maaaring lumaki ito bilang dalawang anak o sa mas malalalim na haka-haka, isang nakatagong kapatid. Sa kabila ng lahat, nananatiling matatag ang opisyal na tala ng pamilya ni King Charles III at ng kanyang mga anak. Walang opisyal na kumpirmasyon ng anumang nakatagong kapatid ni Prince William at ang mga umiikot na kwento ay nananatiling bahagi lamang ng spekulasyon. Mahalagang tandaan na ang maharlikang pamilya ay isa sa pinakadokumentado sa mundo. Ang bawat kapanganakan, kasal at mahahalagang pangyayari ay dumaraan sa masusing pagsusuri at publikong tala. Mula noong 1952 hanggang sa kanyang pagpanaw noong 2022, si Queen Elizabeth II ay namuno sa United Kingdom sa loob ng kahangahangang 70 taon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nasaksihan ng Britanya ang malalaking pagbabago sa politika, lipunan at pandaigdigang relasyon. Mula sa panahon ng post-war reconstruction hanggang sa modernong digital age, siya ay naging simbolo ng katatagan at pagpapatuloy ng tradisyon. Sa kanyang mahabang paghahari, hindi lamang niya pinanatili
ang institusyon ng monarkiya, kundi pinalakas din ito sa gitna ng mga hamon ng makabagong panahon. Pagkatapos ng kanyang pagpanaw, ang korona ay ipinasa sa kanyang panganay na anak na si King Charles III na matagal nang naghihintay sa trono. Ang kanyang pag-akyat bilang hari noong 2022 ay nagmarka ng pagtatapos ng isang era at pagsisimula ng panibagong yugto sa kasaysayan ng British monarchy. Ngunit ang kanyang paglalakbay patungo sa pagiging hari ay hindi naging madali. Sa loob ng maraming dekada, ang kanyang buhay ay naging sentro ng atensyon ng publiko, puno ng mga tagumpay, kontrobersiya at personal na pagsubok. Ipinanganak noong 1948, si Charles ang unang tagapagmana ng trono na nakatanggap ng mas mataas na edukasyon sa universidad. Nag-aral siya sa mga prestihiyosong institusyon at nagtapos sa Universidad ng Cambridge noong 1970. Bukod sa kanyang akademikong tagumpay, nagsilbi rin siya sa Royal Air Force at Royal Navy bilang bahagi ng kanyang pagsasanay bilang hinaharap na hari. Sa kabila ng kanyang disiplinadong pagsasanay, ang kanyang personal na buhay ang mas naging laman ng balita at usapan sa buong mundo. Isa sa pinakakilalang bahagi ng kanyang kasaysayan ay ang kanyang relasyon kay Princess Diana. Bago pa man sila naging mag-asawa, si Diana ay isang batang babae mula sa marangal na pamilya, Spencer. Lumaki siya sa isang buhay na may pribilehiyo ngunit hindi rin ligtas sa komplikasyon ng pamilya, lalo na nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Sa murang edad, nakilala niya si Charles at mula sa simpleng pagkakaibigan ay unti-unting nabuo ang isang relasyon na binabantayan ng buong mundo. Ang kanilang pag-iibigan ay naging simbolo ng isang royal fairy tale. Noong 1981, naganap ang kanilang engrandeng kasal sa St. Paul's Cathedral na pinanood ng daan-daang milyon sa buong mundo. Sa paningin ng publiko, ito ay isang perpektong larawan ng pag-ibig at tradisyon. Ngunit sa likod ng magarbong seremonya, unti-unting lumitaw ang mga bitak sa kanilang relasyon. Habang lumilipas ang mga taon, ang pressure mula sa media, tungkulin sa monarkiya, at personal na hindi pagkakaunawaan ay nagdulot ng lamat sa kanilang pagsasama. Ang kanilang relasyon ay nauwi sa hiwalayan, isang pangyayaring yumanig sa imahe ng royal family. Sa kabila nito, si Diana ay nanatiling minamahal ng publiko dahil sa kanyang kabaitan, pagiging bukas sa tao, at advokasya para sa mga mahihirap at may sakit. Ang trahedya ng kanyang maagang pagpanaw ay nag-iwan ng malalim na sugat hindi lamang sa royal family kundi sa buong mundo. Ang kanyang alaala ay patuloy na buhay bilang People's Princess, isang simbolo ng empatiya at humanidad sa gitna ng institusyong puno ng tradisyon. Sa pag-akyat ni King Charles III sa trono, dala niya ang bigat ng kasaysayan at mga inaasahan ng publiko. Ang kanyang tungkulin ay hindi lamang ipagpatuloy ang pamana ni Queen Elizabeth II, kundi rin harapin ang modernong hamon ng monarkiya mula sa panawagan ng transparency hanggang sa pagbabago ng pananaw ng kabataan sa institusyon. Bago pa man ang kasal nina Charles at Diana, may mga pahiwatig na umano'y nagdulot ng pagdududa sa magiging prinsesa. Ayon sa ilang ulat at salaysay, may mga personal na bagay si Charles na may mga ukit ng inisyal na G at F na iniuugnay sa isang babaeng tinutukoy bilang Girl Friday. Para kay Diana, ang mga detalye na ito ay hindi simpleng dekorasyon lamang. Ito ay mga senyales ng isang nakaraan na tila patuloy na nakikisali sa kanilang kasalukuyan. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, mas marami umanong palatandaan ang napansin ni Diana. Sa kanilang honeymoon, may mga bagay na lalo pang nagpasiklab ng kanyang pag-aalinlangan, kabilang ang isang pares ng cufflinks na may inisyal na C at P. Nang kanyang tanungin si Charles, ito ay ipinaliwanag lamang bilang simpleng regalo mula sa kaibigan. Ngunit sa kabila ng paliwanag, nanatili ang hinala sa puso ni Diana, isang pakiramdam na may bahagi ng buhay ni Charles na hindi pa rin ganap na sa kanya. Sa paglipas ng panahon,
Ang tensyon sa kanilang pagsasama ay hindi na naitago sa publiko. Sa isang opisyal na pagbisita sa Wales, kapansin-pansin ang malamig na pagtanggap sa mag-asawa. Sa halip na palakpakan si Charles, mas malakas pa ang sigaw ng mga tao ng "We want Diana", isang malinaw na tanda na ang simpatya ng publiko ay unti-unting lumilipat sa prinsesa. Habang lumalayo ang loob ng publiko sa tradisyonal na imahe ng monarkiya, lumitaw naman si Diana bilang simbolo ng empatiya at pagbabago. Isa sa mga pinakamakabagbag damdaming bahagi ng kanyang buhay pampubliko ay ang kanyang pakikisalamuha sa mga pasyenteng may AIDS noong panahong sila ay kinatatakutan at nilalayuan. Sa halip na umiwas, siya ay nakipagkamay, yumakap, at nagpakita ng malasakit. Ipinahayag niya sa publiko na ang HIV ay hindi na ipapasa sa simpleng paghipo, isang mensaheng nagbago ng pananaw ng marami. Sa panahong puno ng takot at maling impormasyon, ang kanyang kilos ay naging simbolo ng pag-asa. Para sa maraming tao, si Diana ay hindi lamang prinsesa, kundi isang tagapagsalita ng kabutihang loob at pagkakapantay-pantay. Ngunit sa likod ng kanyang lumalakas na impluwensya sa publiko, patuloy na umiigting ang problema sa kanyang pagsasama kay Charles. Ang kanilang relasyon ay unti-unting gumuho at ang distansya sa pagitan nila ay naging mas malinaw sa mata ng publiko at media. Sa kabila nito, nanatiling tahimik ang palasyo sa maraming issue na lalong nagpaigting sa mga espekulasyon. Sa gitna ng mga personal na krisis na ito, isang mas kakaibang kwento ang lumitaw, ang umano'y pagkakaroon ng isang nakatagong kapatid sa loob ng maharlikang pamilya. Ayon sa salaysay, isang babaeng nagngangalang Claire ang di umano'y inilihim sa publiko sa loob ng halos 3 dekada. Batay sa kwentong ito, si Claire ay ipinanganak na may isang bihirang kondisyon na nagdudulot ng mga bukol-bukol na paglaki sa mukha. Bagaman hindi ito delikado sa kalusugan, nagdulot ito ng posibilidad ng matinding atensyon mula sa media. Isang atensyon na maaaring maging mapanakit at walang awa. Dahil dito, pinili umanong ilayo siya sa publiko at palakihin sa pribadong kapaligiran. Ayon pa sa naturang salaysay, ang desisyon ay hindi bunga ng kahihiyan, kundi ng proteksyon. Sa halip na ipakita sa mundo, siya ay pinalaking may pag-aaruga, ngunit malayo sa mata ng publiko. Sa kanyang paglaki, umano'y tinanggap niya ang katotohanang ang kanyang buhay ay kailangang manatiling hiwalay sa tungkulin ng maharlikang pamilya. Sa isang di umano'y panayam, sinabi ni Prince William na si Claire ay hindi kailanman itinakwil, kundi iningatan mula sa mapanuring mata ng lipunan. Ang layunin, ayon sa kwento, ay bigyan siya ng pagkakataong mabuhay ng normal hanggat maaari sa kabila ng kanyang kalagayan. Sa paglipas ng panahon, si Claire ay unti-unting lumabas sa publiko bilang isang may sapat na gulang na babae na handang yakapin ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi umano siya naghahanap ng katanyagan, kundi ng pagkakataong magbigay inspirasyon sa mga taong may kaparehong karanasan. Sa kanyang mga paninindigan, naging simbolo siya ng body positivity at pagtanggap sa sarili. Ang kanyang unang paglitaw sa isang royal event kasama si Prince William ay umani ng matinding reaksyon. May mga pumuri sa kanyang lakas ng loob, ngunit meron ding bumatikos sa matagal na paglihim sa kanya. Dahil dito, muling nabuksan ang diskusyon tungkol sa hangganan ng privacy at tungkulin ng isang institusyong pampubliko. Sa likod ng ganitong mga tanong, muling bumabalik ang atensyon ng publiko sa masalimuot na kasaysayan ng pamilya Windsor at sa trahedyang sumalubong sa buhay ni Princess Diana. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa karangyaan at titulo, kundi tungkol sa isang babaeng unti-unting nabasag sa ilalim ng bigat ng pag-aasawa, tungkulin at mata ng publiko. Nang aminin ni King Charles III ang pagkakaroon ng relasyon kay Camilla Parker Bowles, nagbukas ito ng isang masakit na kabanata sa kasaysayan ng monarkiya. Para kay Diana, ang revelasyong ito ay naging simula ng emosyonal na pagguho. Isang buhay na unti-unting napuno ng kalungkutan, depresyon
at pakiramdam ng pagkakakulong sa isang relasyong wala ng pag-asa. Sa gitna ng matinding emosyonal na laban, lumitaw ang mga ulat ng matinding depresyon ni Diana, maging ang mga pakikibaka niya sa pagkain at sariling pagpapahalaga. Ang kanyang mga karanasan ay nagbigay liwanag sa madilim na bahagi ng buhay royal na bihirang makita ng publiko. Sa kabila ng pagiging prinsesa, naranasan niya ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa sa loob ng isang institusyong dapat sanay nagpoprotekta sa kanya. Ang kanyang pagbubuntis kina Prince William at Prince Harry ay hindi rin naging madali. Sa halip na maging simbolo ng kasiyahan, naging panahon ito ng emosyonal na pagsubok. Sa mga ulat ng panahong iyon, lumitaw ang mga insidente at pahayag na nagpapakita ng kanyang matinding stress at kawalan ng kapanatagan. Bagaman maraming bahagi ng kanyang buhay ang naging paksa ng interpretasyon at haka-haka, malinaw na ang kanyang emosyonal na kalagayan ay lubhang naapektuhan ng patuloy na tensyon sa loob ng pamilya. Habang lumalala ang sitwasyon, lumitaw rin ang pangalan ni James Hewitt, isang dating opisyal ng militar na naiugnay kay Diana sa mga sumunod na taon. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanilang relasyon ay naging bahagi ng malawak na tsismis ng publiko, lalo na nang may kumalat na paghahambing sa pagkakahawig ni Hewitt at ni Prince Harry, bagaman mariing itinanggi ng parehong panig ang ilang detalye at timing ng mga paratang. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling nakatuon ang atensyon ni Charles sa kanyang relasyon kay Camilla Parker Bowles, na lalo pang nagpalalim sa agwat nila ni Diana. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan hanggang sa tuluyang nauwi sa hiwalayan na naging isa sa pinaka-controversial na pangyayari sa modernong kasaysayan ng monarkiya. Ang mga sumunod na pangyayari, kabilang ang paglabas ng mga pribadong usapan at aklat na naglantad sa tunay na kalagayan ni Diana, ay lalong nagpatibay sa imahe ng isang institusyong nahihirapan sa pagitan ng tradisyon at katotohanan. Ang aklat na Diana, Her True Story, ay nagbukas ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang paghihirap, kalungkutan, at pakiramdam ng pagiging hiwalay sa mismong pamilyang dapat sanay kanyang tahanan. Noong unang bahagi ng dekada 1970 at 70, si Charles ay nasa isang maselang yugto ng kanyang buhay. Bagamat siya ang tagapagmana ng trono, ang kanyang personal na buhay ay nasa gitna ng matinding tensyon. Ang kanyang kasal kay Prinsesa Diana ay matagal nang itinuturing na nasa bingit ng tuluyang pagkasira. Sa kabila nito, tumanggi si Charles na bitawan ang kanyang tungkulin sa maharlikang pamilya. Para sa kanya, ang responsibilidad sa korona ay hindi maaaring isantabi kahit pa ang kanyang pribadong buhay ay unti-unting gumuho. Ngunit noong 1972, opisyal na inihayag ng punong ministro na sina Charles at Diana ay hiwalay na. Ang balitang ito ay yumanig sa buong United Kingdom at sa mundo. Ang mag-asawang minsang itinuring na fairy tale couple ay tuluyang nagkahiwalay sa mata ng publiko na nag-iwan ng maraming tanong kung paano ang isang pag-ibig na sinubaybayan ng milyon-milyon ay nauwi sa ganitong kapalaran. Hindi pa man humuhupa ang epekto ng kanilang paghihiwalay, isang bagong eskandalo ang sumabog. Ang pagkalantad ng mga pribadong tawag sa telepono nina Charles at Camilla Parker Bowles. Ang tinaguriang Camilla Gate ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa publiko. Ang mga detalyeng lumabas ay nagbukas ng mas malalim na diskusyon tungkol sa katapatan, tungkulin at moralidad ng isang tagapagmana ng trono. Sa gitna ng kontrobersya, napilitang magsalita si Charles sa publiko. Gumawa pa siya ng dokumentaryo tungkol sa kanyang buhay upang subukang linawin ang kanyang panig at maibalik ang tiwala ng mga tao. Sa nasabing dokumentaryo, ipinakita niya si Camilla bilang isang matagal ng kaibigan at mahalagang bahagi ng kanyang emosyonal na buhay sa mga panahong siya ay nahihirapan. Ngunit ang pinaka-controversial na sandali ay nang aminin ni Charles na siya ay hindi naging tapat kay Diana sa buong panahon ng kanilang kasal at ang relasyon nila ay irretrievably broken down. Ang pahayag na ito ay nagpatibay sa imahe ng isang kasal na matagal nang wasak sa loob. Habang lumulubog ang imahe ni Charles, si Diana naman
ay nagsimulang muling buuin ang kanyang buhay. Sa kabila ng sakit ng paghihiwalay, pinili niyang ituon ang pansin sa gawaing makatao. Naging simbolo siya ng malasakit at pag-asa para sa mga biktima ng landmine, HIV/AIDS awareness, at iba pang pandaigdigang advokasya. Sa panahong ito, nakilala si Diana hindi lamang bilang prinsesa, kundi bilang isang pandaigdigang humanitarian icon. Ang kanyang kakayahang kumonekta sa ordinaryong tao ay nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang People's Princess. Ngunit sa kabila ng kanyang pagbangon, ang kanyang personal na buhay ay nanatiling komplikado at puno ng emosyonal na sugat. Noong Agosto 1977, isang trahedyang hindi inaasahan ang yumanig sa buong mundo. Si Diana ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan sa Paris. Ang kanyang biglaang pagpanaw ay nagdulot ng malawakang pagluluksa. Milyon-milyong tao ang nagtipon upang ipakita ang kanilang pagmamahal at pagdadalamhati. Ang kanyang kamatayan ay hindi lamang nagwakas sa isang buhay ng isang mahal na prinsesa, kundi nagbukas din ng maraming spekulasyon at teorya tungkol sa mga pangyayari bago ang aksidente. Para sa marami, ang kanyang pagkawala ay simbolo ng trahedya ng isang sistemang hindi nakapagbigay ng sapat na proteksyon sa isang taong naging sentro ng mundo. Matapos ang pagkamatay ni Diana, lalong naging mahirap para kay Charles ang landas patungo sa posibleng kasal kay Camilla. Hindi handa ang publiko na tanggapin siya bilang bahagi ng maharlikang pamilya. Kahit ang Reyna Elizabeth II ay naging maingat sa pagpapakita ng suporta sa relasyon nila, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang pananaw ng publiko. Noong 2000, nakita na si Camilla kasama ng Reyna sa mga pampublikong pagtitipon, isang mahalagang hakbang patungo sa pagtanggap. Noong 2005, sa wakas ay nagpakasal sina Charles at Camilla at siya ay ginawaran ng titulong Duchess of Cornwall. Sa kabila ng matagal na kontrobersya, patuloy na umusad ang buhay ng mag-asawa. Nang kalaunan ay naging hari si Charles, si Camilla ay kinilala bilang Queen Consort. Sa isang makasaysayang pahayag, ipinahayag ni Reyna Elizabeth II ang kanyang pagnanais na tanggapin ng publiko ang bagong yugto ng monarkiya. Ang pagbabagong ito ay hindi naging madali, ngunit ito ay nagpapakita ng kakayahan ng institusyon na mag-adjust sa pagbabago ng panahon. Sa gitna ng lahat ng ito, isang mahalagang bahagi ng kwento ang madalas na hindi nabibigyang pansin. Ang mga anak ni Camilla, lalo na si Laura Parker Bowles. Lumaki siya sa labas ng matinding atensyon ng publiko, ngunit hindi nakaligtas sa komplikasyon ng relasyon ng kanilang mga magulang. Ang relasyon sa pagitan ng mga anak ni Diana at Camilla ay minsang naging magulo dahil sa emosyonal na bigat ng nakaraan. Si Prinsipe William, na kilalang tapat sa alaala ng kanyang ina, ay minsang nagkaroon ng tensyon sa mga taong konektado kay Camilla. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, unti-unting naghilom ang mga sugat at nagkaroon ng mas maayos na ugnayan. Sa mga sumunod na taon, ang monarkiya ay muling nakaranas ng mga bagong hamon sa ilalim ng susunod na henerasyon. Ang kasal ni William at Kate Middleton ay tinanggap ng publiko bilang simbolo ng modernong maharlikang pamilya. Ngunit ang kasal ni Harry at Meghan Markle ay nagbukas naman ng panibagong diskusyon tungkol sa tradisyon, kalayaan, at presyon ng pagiging royal. Muling lumitaw ang tensyon sa pagitan ng tradisyon at modernidad, isang tema na tila paulit-ulit na bumabalik sa kasaysayan ng pamilya Windsor. Sa huli, ang kwento ni Charles, Diana at Camilla ay hindi lamang isang simpleng love triangle o royal scandal. Ito ay salamin ng mas malalim na realidad, ang tensyon sa pagitan ng personal na damdamin at pampublikong tungkulin, ang bigat ng tradisyon, at ang epekto ng mata ng mundo sa pribadong buhay. Sa likod ng korona ay mga taong may damdamin, pagkakamali, at pangarap. Ang kanilang kwento ay patunay na kahit sa loob ng pinakamatatag na institusyon, ang pagiging tao ay laging mananaig, may kasamang sakit, pag-ibig, at pagbabagong hindi maiiwasan. At sa paglipas ng panahon, ang kasaysayan ay patuloy na huhusga. Ngunit ang mga aral ng kanilang buhay
ay mananatiling bahagi ng alaala ng isang mundo na patuloy na nabighani sa kanilang kwento.